Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Work for the nation. Madaling sabihin, ang hirap gawin kung hindi ikaw si President Rodrigo Roa Duterte. Pero pinatatag na siya ng panahon. That is why he walks the talk. Sa kanyang kampanya kontra droga, walang sinisino, pulisman o sibilyan, pinapanagot. Sincero siya sa reformang nais. Kaya nagpatayo ng mega rehab center sa Nueva Ecija para sa 10,000 biktima ng droga. Ang National Bilibid Prison ang isa sa talamak na tulak sa bansa. Pero isa-isang nabulgar ang mga sangkot na sindikato kaya bumagsak silang lahat. Ang malakas na middle class magdadala ng pag-unlad. Kaya tinatapos na ng Pangulo sa buong bansa ang contractualization sa uring manggagawa. May malasakit ang Pangulo na walang hiling na kapalit. Ang OFWs na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia ay pinauwi na. Inayudahan ng pinansyal na pantawid sa pangailangan. Inalis niya ang patong-patong na requirement sa mga aplikante at nagtalaga ng one-stop service center. Kaya bumilis ang proseso ng mga dokumento ng OFWs. Pinatigil agad ang tanimbala at pinabilis ang libreng wifi sa NAIA. May mga bus pa ngayon mula airport hanggang sa mga major hubs sa mga pasahero ng NAIA. Pansinin niyo po, mas marespeto lalo ang mga empleyado ng gobyerno at mabilis ang mga serbisyo. Dahil sa Emergency Hotline 911 para sa police assistance at ang President's Hotline 8888 para isuplong ang fixers at abusadong mga taong gobyerno. Hindi na rin parusa ang pagkuha ng driver's license dahil ginawang 5 taon ang visa nito. Kung nagdagdag ang Pangulo ng pondo para sa edukasyon at pinalawig ang sakop ng alternative learning system para maraming bata ang makapag-aral, inuuna niya rin ang may mga sakit na kapos na tutulungan sila dahil sa Universal Health Insurance. Kumikilos sa isip, salita at gawa. Tinupad ng Pangulo ang pangakong dagdag sahod sa mga sundalo at pulis. Naasikaso niya pati ang mga sundalong nasugatan o namatay sa laban sa bawat pagbisita sa mga ospital o kampo nila. Para sa masaganang pagtatanim, pinabuksan niya ang pinto ng Department of Agrarian Reform para malayang makapagtransaksyon ang mga magsasaka. Ipinamahagi niya ang 2 bilyong pisong halaga ng agricultural equipment sa mga magsasaka. Sa buong bansa ay inilunsad ang libreng irigasyon. Ipinagkaloob na ang 358 hektaryang lupa ng Hacienda Luisita na laan sa mga magsasaka. Pangulong may napakalaking puso. Dinagdagan niya ng 1 sakong bigas ang 4-piece cash assistance para sa mga hikaos nating kababayan. Sinapat din ang kakulangan ng kuryente sa 22 bayan sa Metro Manila at mga karatig po nito. Ang 50,000 na allowance ng mga Pilipinong atleta para sa Olympics ay ginawang 150,000 pesos. Naglunsad din ng travel assistance program sa mga pelikulang Pilipino na lalahok sa international exhibitions. Iisa lang ang tahanan ng tao. Ito ang planetang mundo na ewan kung bakit inaabuso. Ayaw ng Pangulo na may abusado. Kaya ipinasara ang nilaluminahan dahil lumabag sa environmental safety standards at nakasisira ng kalikasan. Pinagiba niya rin ang mga baklad sa Laguna Lake para mawala ang monopolya ng malaking negosyante at maging patas ang pangisdaan sa mahirap at mayaman. Kasabay ng planong gawing eco-tourism zone ang Lawa, isinaayos at pinalinis ang Baclaran, Divisoria at iba pang pampublikong pamilya. Sa giyera, walang totoong panalo. Lahat talo. Kaya nga dinaan ni Pangulong Duterte sa mabuting usapan ang sigalot sa West Philippine Sea. Pangkalahatang tigil putukan ang pinairal ng Pangulo sa pagitan ng CPP, NDF, MNLF, MILF at gobyerno. Binuhay niya rin ang nabimbing usapang pangkapayapaan para sa bangsamang. Napalaya niya ang biyag ng Abu Sayyaf na 3 hostages na Indonesian at 1 Norwegian at naiwasan ang dahas ng terorismo. Ang tao sa mundo, 7.4 billion. Sa 74 na may impluwensyang nilalang ngayon, si President Rodrigo Roa Duterte ay ika-70 sa talaan ng Forbes. 100 milyong tao sa daigdig ang tumitingala sa ating Pangulo. Yan ang bilang ng bawat Pilipino mula sa inyong tahanan
hanggang sa mga lansangan, maging sa ibayong lupain paman. Hudyat na nagkakaisa na nga tayo dahil Pilipinas tayo. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Work for the nation. Madaling sabihin, ang hirap gawin kung hindi ikaw si President Rodrigo Roa Duterte. Pero pinatatag na siya ng panahon. That is why he walks the talk. Sa kanyang kampanya kontra droga, walang sinisino, pulisman o sibilyan, pinapanagot. Sincero siya sa reformang nais. Kaya nagpatayo ng mega rehab center sa Nueva Ecija para sa 10,000 biktima ng droga. Ang National Bilibid Prison ang isa sa talamak na tulak sa bansa. Pero isa-isang nabulgar ang mga sangkot na sindikato kaya bumagsak silang lahat. Ang malakas na middle class magdadala ng pag-unlad. Kaya tinatapos na ng Pangulo sa buong bansa ang contractualization sa uring manggagawa. May malasakit ang Pangulo na walang hiling na kapalit. Ang OFWs na nawala ng trabaho sa Saudi Arabia ay pinauwi na. Inayudahan ng pinansyal na pantawid sa pangailangan. Inalis niya ang patong-patong na requirement sa mga aplikante at nagtalaga ng one-stop service center. Kaya bumilis ang proseso ng mga dokumento ng OFWs. Pinatigil agad ang tanimbala at pinabilis ang libreng wifi sa NAIA. May mga bus pa ngayon mula airport hanggang sa mga major hubs sa mga pasahero ng NAIA. Pansinin niyo po, mas marespeto lalo ang mga empleyado ng gobyerno at mabilis ang mga serbisyo. Dahil sa Emergency Hotline 911 para sa police assistance at ang President's Hotline 8888 para isuplong ang fixers at abusadong mga taong gobyerno. Hindi na rin parusa ang pagkuha ng driver's license dahil ginawang 5 taon ang bisa nito. Kung nagdagdag ang Pangulo ng pondo para sa edukasyon at pinalawig ang sakop ng alternative learning system para maraming bata ang makapag-aral, inuuna niya rin ang may mga sakit na kapos na tutulungan sila dahil sa Universal Health Insurance. Kumikilos sa isip, salita at gawa. Tinupad ng Pangulo ang pangakong dagdag sahod sa mga sundalo at pulis. Naasikaso niya pati ang mga sundalong nasugatan o namatay sa laban sa bawat pagbisita sa mga ospital o kampo nila. Para sa masaganang pagtatanim, pinabuksan niya ang pinto ng Department of Agrarian Reform para malayang makapagtransaksyon ang mga magsasaka. Ipinamahagi niya ang 2 bilyong pisong halaga ng agricultural equipment sa mga magsasaka. Sa buong bansa ay inilunsad ang libreng irigasyon. Ipinagkaloob na ang 358 hektaryang lupa ng Hacienda Luisita na laan sa mga magsasaka. Pangulong may napakalaking puso. Dinagdagan niya ng isang sakong bigas ang 4-piece cash assistance para sa mga hikaos nating kababayan. Sinapat din ang kakulangan ng kuryente sa 22 bayan sa Metro Manila at mga karatig po nito. Ang 50,000 na allowance ng mga Pilipinong atleta para sa Olympics ay ginawang 150,000 pesos. Naglunsad din ng travel assistance program sa mga pelikulang Filipino na lalahok sa international exhibitions. Iisa lang ang tahanan ng tao. Ito ang planetang mundo na ewan kung bakit inaabuso. Ayaw ng Pangulo na may abusado. Kaya ipinasara ang nilaluminahan dahil lumabag sa environmental safety standards at nakasisira ng kalikasan. Pinagiba niya rin ang mga baklad sa Laguna Lake para mawala ang monopolya ng malaking negosyante at maging patas ang pangisdaan sa mahirap at mayaman. Kasabay ng planong gawing eco-tourism zone ang Lawa, isinaayos at pinalinis ang Baclaran, Divisoria at iba pang pampublikong pamilya. Sa giyera, walang totoong panalo. Lahat talo. Kaya nga dinaan ni Pangulong Duterte sa mabuting usapan ang sigalot sa West Philippine Sea. Pangkalahatang tigil putukan ang pinairal ng Pangulo sa pagitan ng CBP, NDF, MNLF, MILF at gobyerno. Binuhay niya rin ang nabimbing usapang pangkapayapaan para sa bangsamang. Napalaya niya ang biyag ng Abu Sayyaf na 3 hostages na Indonesian at isang Norwegian at naiwasan ang dahas ng terorismo. Ang tao sa mundo, 7.4 billion. Sa 74 na may impluwensang nilalang ngayon,
si President Rodrigo Roa Duterte ay ika-70 sa talaan ng Forbes. 100 milyong tao sa daigdig ang tumitingala sa ating Pangulo. Yan ang bilang ng bawat Pilipino mula sa inyong tahanan hanggang sa mga lansangan, maging sa ibayong lupain pa man. Hudyat na nagkakaisa na nga tayo dahil Pilipinas tayo. Build where no one else dares to build. We go where nobody else or few people would dare to go. We pave roads to places that have been dark in the darkness for many decades, because we believe that the more we build these roads, the more we can provide opportunities sa ating mga kababayan, then the more we can provide sustainable peace dito sa ating mga lugar na matagal nang nasa gera at gulo. Mula sa liblib na barangay ng Sulu, patungo sa pinakadelikadong lugar, ay matapang at porsigidong hinarap ng DPWH ARMM ang pagsasagawa ng mga proyektong pakalsada at patubig para sa taong bayan. So dito tayo sa Kalingalang Kaluang o Marluok Road. Ito yung currently na ino-opening natin sa Sulu Circumferential Road. Kitang-kita naman natin kung gaano kahirap gagawin itong mga daan nito. Hindi lang delikado, hindi lang napakahirap. In fact, 2 oras na standby yung equipment ni D. Samir Arbison dito kanina dahil sa putik. Pag ma-open natin ito, maging napaka-importanting contribution ito sa tourism din dito sa lugar, kasi mismong locals dito ay bihira nakakapunta. Sa ngayon, ay sinasagawa at pinapatupad ng kagawaran ang matagal ng pangarap ng probinsya, ang may dugtong at may palapit ang bawat munisipyo ng Sulu sa pamamagitan ng Sulu Circumferential Road. Ito po yung Kalingalan Kaluang o Marluok Road na nagko-connecta sa barangay ng Sukuban hanggang sa barangay ng Nyangkaan. So itong road concreting natin is talagang binuksan natin para mabigyan ng daan. So magiging tourist attraction din ito. Sa ngayon pa nga lang po, hindi pa siya fully concreted. Talagang dinadayo na ng mga tao para magpicture at mamasyal dyan sa taas. Sa kasalukuyan, ay sinasagawa ang road opening at ang pagpapatag ng daan sa mahigit na 7 kilometrong layo mula sa munisipyo ng Kalingalan Kaluang, Omar at Luok, na binigyang pondo ng gobyerno ng 150 milyong piso. Ito ay isa sa mga pangunahing proyekto na magdudulot ng malaking impluwensya sa pamumuhay ng taong bayan. Dati-rati, yung mga bumibiyahe galing lahing-lahing, talagang inabot ng halos 1 araw. Lalo na pag masama pa yung weather. At talagang tumitirik pa yung sakyan nila. So dahil sa maganda na nga yung kalsada, talagang mabilis na sila nakakarating at ang haba na ng stay nila sa munisipyo. Sa aming pag-iikot, ay nakilala namin si Ginoong Jubael Sabadin. Sa edad na 70 taong gulang, ay marami ng administrasyon ang dumaan sa kanyang buhay. Ngunit kakaiba ang kasalukuyang termino dahil ang presidente ng Pilipinas na si Pangulong Duterte ay kanyang kaeskwela noong sila ay nasa kolehiyo. Tuwang-tuwa niyang ipinahayag. His schoolmate in San Pita College in 1966, 67, 68. His Excellency, please give us economic assistance. Any assistance, we will welcome that. Barangay Sekretary siya ngayon ng Barangay Sukuban, kilala bilang Tuna Fishing Village ng Sulu. Madalas sa kanilang manghuli na tuna ay mahigit sa 1 talampakan ng laki
at madalas din silang nakakahuli at nakakapuno ng balde-baldeng tulingan. Marami sa mga naninirahan rito ay mga small-scale fisherman. Sila yung maasa lamang sa kanilang bangka, pamingwit at mga lambat bilang panghuli. Sa kadahilan ng 50 kilometro at mahigit 4 na oras ang biyaheng iginugugol ng mga residente upang marating ang sentrong bayan ng Hulusulu. Nailalaan nila ang malaking porsyento ng kanilang kinikita sa kanilang biyahe. Kaya ramdam pa rin nila ang kahirapan. Ngunit, nagbago na ang kanilang pamumuhay. Nadama na nila ang serbisyo ng gobyerno sa anyo ng pakalsada at patubig. Yung mga tao dito, in less than 10 minutes, nasa town na ng Luok. At from Luok, wala naman na silang problema sa kalsada papuntang Hulo. Dali na nilang dadala sa Hulo, and then from Hulo, andun naman yung mga commercial vessels papuntang Zamboanga. So, madali talaga nilang may lalabas itong mga products dito. Malaking ambag ang naidulot ng mga proyektong ito sa kanilang pamumuhay. Dahil sa nooy oras na biyahe sa bayan, ay inaabot na lamang sila ngayon ng minuto. Ngayon, nagpapasalamat kami sa regional government ng Autonomous Region of Mindanao na ganito ang development dumating dito sa Sukuban. Masaya kami at bumilis na ang aming hanap buhay dahil sa tulong ng armed government. Mayroon na rin mga pantalan na ipatayo sa kanilang bayan. Ito ay pinondohan ng halagang 5 milyong piso at ngayon malaya na nilang nagagamit. Nagpasalamat po kami sa mga gumawa ng mga kalsada namin kasi gumana ang buhay namin dito, pati na yung mga port po kasi nagawa na marami nang magkaano din ng mga mag-iisda, magdala dito ng mga isda, hindi na nahihirapan yung mga tao. Maraming salamat Governor Arm, kay Muji Bataman. Maraming salamat talaga. Para sa akin, lahat ng munisipyo ng Omar nag-benefit ng seaport na ito. Pero dati-rati kasi sa Luok pa sila nag-deduct. Tapos siguro mga nasa 15 kilometers pa yung nilalakbay nila papunta rito. So ngayon, may sarili silang seaport. Yung mga goods nila o kung ano yung mga kailangan nilang i-transport na gamit yung dagat niya. Madali na nilang natatransport ngayon. Yung tungod sa pagkala, dahil na hinang maritamo, malagmo to din karewan. Ibang insigpit sinwain un pendadi, makulit. Kahulit ang tuod kami, bisa rin magdagan na yung hatiang di, at tawarin kahakampuya un man, balo kay Diyaman, bihaon makawa na mo ng unitan. Yun dayaw sin para saan na mo. Iban magsukul tuod kami, regional governor, kan Ataman, sin tatabangan na nakakari, mahula na mo. Siya yung nakapalano di ibang sin congressman na mo, si Muner Alvison. Ang pantalan naman sa Sukuban na may pondong 5 milyon ay patuloy pa rin itinatayo at inaasahang malapit ng matapos. Sa ngayon po, ongoing yung construction natin. So hopefully by end of this year, completed na yung project. So dito yung port natin sa Sukuban, meron pa tayong 250 meters na rock causeway leading towards itong port natin. Na kita naman natin, nakatayo na at laking tulong sa ating mga kababayan dito sa 2nd District of Sulu na nangailangan ng mag-transport ng kanilang goods through dito sa pantalan na ito. Kahit gaano kalayo at kabagsik ang labanan sa lugar, ay hindi titigil ang DPWH, ARMM sa paghahatid ng mga proyekto at serbisyo sa ating mga kababayan. Kung kaya't, maaari kayong umasa sa tunay na pagbabago, tapang at malasakit sa ating bayan. Papatunayan sa inyo ng DPWH, ARMM, on the road.
Just let me drop a few words about itong climate change. Now, Trump, presidente ng elect ng United States, decided to junk the Soviets a lot of garbage about climate change, and there's a treaty about controlling the carbon emissions dito sa atin. Alam mo, baski yung makina ng sakyanan, whenever there is even smoke, anything that really starts with burning, there's really carbon. Ang problema dyan is, yan lang ang kaya muna ng Pilipinas. They've been harping on so many things like solar and wind power, but unlike Batak, which faces the Taiwan Strait, maraming hangin doon. Dito, the wind current is almost going up. By the spin of planet Earth, invariably, yung hangin sinihigo pa doon sa itaas. Most of the time, the typhoons that come our way usually go up. It does not touch Mindanao. Now, the reason really for so many destructions dito facing Mindanao is there is really a climate change. You are a few more degrees higher than the last century. And ang mundo kasi nasanay na ganong temperatura, kaya, well, everything was really growing, including mankind. But yung ozone layer, pagka, yung cancer and everything, we cannot deny that we need to argue for the cause of preventing climate change. Wala tayong away dyan. Ang problema, itong climate change na binabatikos ako ng NGO for. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Work for the nation. Madaling sabihin, ang hirap gawin kung hindi ikaw si President Rodrigo Roa Duterte. Pero, pinatatag na siya ng panahon. That is why he walks the talk. Sa kanyang kampanya kontra droga, walang sinisino, pulisman o sibilyan, pinapanagot. Sinsero siya sa reformang nais. Kaya nagpatayo ng mega rehab center sa Nueva Ecija para sa 10,000 biktima ng droga. Ang National Bilibid Prison ang isa sa talamak na tulak sa bansa. Pero isa-isang nabulgar ang mga sangkot na sindikato kaya bumagsak silang lahat. Ang malakas na middle class magdadala ng pag-unlad. Kaya tinatapos na ng Pangulo sa buong bansa ang contractualization sa uring manggagawa. May malasakit ang Pangulo na walang hiling na kapalit. Ang OFWs na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia ay pinauwi na. Inayudahan ng pinansyal na pantawid sa pangailangan. Inalis niya ang patong-patong na requirement sa mga aplikante at nagtalaga ng one-stop service center. Kaya bumilis ang proseso ng mga dokumento ng OFWs. Pinatigil agad ang tanimbala at pinabilis ang libreng wifi sa NAIA. May mga bus pa ngayon mula airport hanggang sa mga major hubs sa mga pasahero ng NAIA. Pansinin niyo po, mas marespeto lalo ang mga empleyado ng gobyerno at mabilis ang mga serbisyo. Dahil sa Emergency Hotline 911 para sa police assistance at ang President's Hotline 8888 para isuplong ang fixers at abusadong mga taong gobyerno. Hindi na rin parusa ang pagkuha ng driver's license dahil ginawang 5 taon ang bisa nito. Kung nagdagdag ang Pangulo ng pondo para sa edukasyon at pinalawig ang sakop ng alternative learning system para maraming bata ang makapag-aral, inuuna niya rin ang may mga sakit na kapos na tutulungan sila dahil sa Universal Health Insurance. Kumikilos sa isip, salita at gawa. Tinupad ng Pangulo ang pangakong dagdag sahod sa mga sundalo at pulis. Naasikaso niya pati ang mga sundalong nasugatan o namatay sa laban sa bawat pagbisita sa mga ospital o kampo nila. Para sa masaganang pagtatanim, pinabuksan niya ang pinto ng Department of Agrarian Reform para malayang makapagtransaksyon ang mga magsasaka. Ipinamahagi niya ang 2 bilyong pisong halaga ng agricultural equipment sa mga magsasaka. Sa buong bansa ay inilunsad ang libreng irigasyon.
ipinagkaloob na ang 358 hektaryang lupa ng Hacienda Luisita na laan sa mga magsasaka. Pangulong may napakalaking puso. Dinagdagan niya ng isang sakong bigas ang 4-piece cash assistance para sa mga hikaos nating kababayan. Sinapat din ang kakulangan ng kuryente sa 22 bayan sa Metro Manila at mga karatig po ito. Ang 50,000 na allowance ng mga Pilipinong atleta para sa Olympics ay ginawang 150,000 pesos. Naglunsad din ng travel assistance program sa mga pelikulang Filipino na lalahok sa international exhibitions. Iisa lang ang tahanan ng tao. Ito ang planetang mundo na ewan kung bakit inaabuso. Ayaw ng Pangulo na may abusado. Kaya ipinasara ang nilaluminahan dahil lumabag sa environmental safety standards at nakasisira ng kalikasan. Pinagiba niya rin ang mga baklad sa Laguna Lake para mawala ang monopolya ng malaking negosyante at maging patas ang pangisdaan sa mahirap at mayaman. Kasabay ng planong gawing eco-tourism zone, ang halaga ng agricultural equipment sa mga magsasaka sa buong bansa ay inilunsad ang libreng irigasyon. Ipinagkaloob na ang 358 hektaryang lupa ng Hacienda Luisita na laan sa mga magsasaka. Pangulong may napakalaking puso. Dinagdagan niya ng isang sakong bigas ang 4-piece cash assistance para sa mga hikaos nating kababayan. Sinapat din ang kakulangan ng kuryente sa 22 bayan sa Metro Manila at mga karatig po ito. Ang 50,000 na allowance ng mga Pilipinong atleta para sa Olympics ay ginawang 150,000 pesos. Naglunsad din ng travel assistance program sa mga pelikulang Filipino na lalahok sa international exhibitions. Iisa lang ang tahanan ng tao. Ito ang planetang mundo na ewan kung bakit inaabuso. Ayaw ng Pangulo na may abusado. Kaya ipinasara ang nilaluminahan dahil lumabag sa environmental safety standards at nakasisira ng kalikasan. Pinagiba niya rin ang mga baklad sa Laguna Lake para mawala ang monopolya ng malaking negosyante at maging patas ang pangisdaan sa mahirap at mayaman. Kasabay ng planong gawing eco-tourism zone ang Lawa, isinaayos at pinalinis ang Baclaran, Divisoria at iba pang pampublikong pamilya. Sa giyera, walang totoong panalo. Lahat talo. Kaya nga idinaan ni Pangulong Duterte sa mabuting usapan ang sigalot sa West Philippine Sea. Pangkalahatang tigil putukan ang pinairal ng Pangulo sa pagitan ng CPP, NDF, MNLF, MILF at gobyerno. Binuhay niya rin ang nabimbing usapang pangkapayapaan para sa bangsamang. Napalaya niya ang biyag ng Abu Sayyaf na 3 hostages na Indonesian at isang Norwegian at naiwasan ang dahas ng terorismo. Ang tao sa mundo, 7.4 billion. Sa 74 na may impluwensyang nilalang ngayon, si President Rodrigo Roa Duterte ay ika-70 sa talaan ng Forbes. 100 milyong tao sa daigdig ang tumitingala sa ating Pangulo. Yan ang bilang ng bawat Pilipino mula sa inyong tahanan hanggang sa mga lansangan, maging sa ibayong lupain pa man. Hudyat na nagkakaisa na nga tayo dahil Pilipinas tayo. Build where no one else dares to build. We go where nobody else or few people would dare to go. We pave roads to places that have been dark in the darkness for many decades, because we believe that the more we build these roads, the more we can provide opportunities sa ating mga kababayan, then the more we can provide sustainable peace dito sa ating mga lugar na matagal nang nasa gera at gulo. Mula sa liblib na barangay ng Sulu, patungo sa pinakadelikadong lugar, ay matapang at porsigidong hinarap ng DPWH ARMM ang pagsasagawa ng mga proyektong pakalsada at patubig para sa taong bayan. So
nandito tayo sa Kalingalang Kaluang o Marluok Road. Ito yung currently na ino-opening natin sa Sulu Circumferential Road. Ang lawa, isinaayos at pinalinis ang Baklaran, Divisoria at iba pang pampublikong pamilya. Sa gyera, walang totoong panalo. Lahat talo. Kaya nga dinaan ni Pangulong Duterte sa mabuting usapan ang sigalot sa West Philippine Sea. Pangkalahatang tigil putukan ang pinairal ng Pangulo sa pagitan ng CPP, NDF, MNLF, MILF at gobyerno. Binuhay niya rin ang nabimbing usapang pangkapayapaan para sa bansang. Napalaya niya ang bihag ng Abu Sayyaf na 3 hostages na Indonesian at isang Norwegian at naiwasan ang dahas ng terorismo. Ang tao sa mundo, 7.4 billion. Sa 74 na may impluwensang nilalang ngayon, si President Rodrigo Roa Duterte ay ika-70 sa talaan ng Forbes. 100 milyon tao sa daigdig ang tumitingala sa ating Pangulo. Yan ang bilang ng bawat Pilipino mula sa inyong tahanan hanggang sa mga lansangan, maging sa ibayong lupain pa man. Hudyat na nagkakaisa na nga tayo dahil Pilipinas tayo. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Work for the nation. Madaling sabihin, ang hirap gawin kung hindi ikaw si President Rodrigo Roa Duterte. Pero pinatatag na siya ng panahon. That is why he walks the talk. Sa kanyang kampanya kontra droga, walang sinisino, pulisman o sibilyan, pinapanagot. Sincero siya sa reformang nais. Kaya nagpatayo ng mega rehab center sa Nueva Ecija para sa 10,000 biktima ng droga. Ang National Bilibid Prison ang isa sa talamak na tulak sa bansa. Pero isa-isang nabulgar ang mga sangkot na sindikato kaya bumagsak silang lahat. Ang malakas na middle class magdadala ng pag-unlad. Kaya tinatapos na ng Pangulo sa buong bansa ang contractualization sa uring manggagawa. May malasakit ang Pangulo na walang hiling na kapalit. Ang OFWs na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia ay pinauwi na. Inayudahan ng pinansyal na pantawid sa pangailangan. Inalis niya ang patong-patong na requirement sa mga aplikante at nagtalaga ng one-stop service center. Kaya bumilis ang proseso ng mga dokumento ng OFWs. Pinatigil agad ang tanimbala at pinabilis ang libreng wifi sa NAIA. May mga bus pa ngayon mula airport hanggang sa mga major hubs sa mga pasahero ng NAIA. Pansinin niyo po, mas marespeto lalo ang mga empleyado ng gobyerno at mabilis ang mga serbisyo. Dahil sa Emergency Hotline 911 para sa police assistance at ang President's Hotline 8888 para isuplong ang fixers at abusadong mga taong gobyerno. Hindi na rin parusa ang pagkuha ng driver's license dahil ginawang 5 taon ang bisa nito. Kung nagdagdag ang Pangulo ng pondo para sa edukasyon at pinalawig ang sakop ng alternative learning system para maraming bata ang makapag-aral, inuuna niya rin ang may mga sakit na kapos na tutulungan sila dahil sa Universal Health Insurance. Kumikilos sa isip, salita at gawa. Tinupad ng Pangulo ang pangakong dagdag sahod sa mga sundalo at pulis. Naasikaso niya pati ang mga sundalong nasugatan o namatay sa laban sa bawat pagbisita sa mga ospital o kampo nila. Para sa masaganang pagtatanim, pinabuksan niya ang pinto ng Department of Agrarian Reform para malayang makapagtransaksyon ang mga magsasaka. Ipinamahagi niya ang 2 bilyong piso. Kalsada at tatubig. Yung mga tao dito, in less than 10 minutes, nasa town na ng Luok. At from Luok, wala naman na silang problema sa kalsada papuntang Hulo. Dali na nilang dadala sa Hulo, and then from Hulo, andun naman yung mga commercial vessels papuntang Zamboanga. So madali talaga nilang may lalabas itong mga products dito. Malaking ambag ang naidulot ng mga proyektong ito sa kanilang pamumuhay. Dahil sa nooy oras na biyahe sa bayan, ay inaabot na lamang sila ngayon ng minuto. Ngayon, nagpapasalamat kami sa regional government ng Autonomous Region of Mindanao na ganito ang development dumating dito sa Sukuban. Masaya kami
at bumilis na ang aming hanap buhay dahil sa tulong ng armed government. Mayroon na rin mga pantalan na ipatayo sa kanilang bayan. Ito ay pinondohan ng halagang 5 milyong piso at ngayon malaya na nilang nagagamit. Nagpasalamat po kami sa mga gumawa ng mga kalsada namin kasi gumana ang buhay namin dito, pati na yung mga port po kasi nagawa na marami nang magkaano din ng mga mag-iisda, magdala dito ng mga isda, hindi na nahihirapan yung mga tao. Maraming salamat Governor Arm, kay Muji Bataman, maraming salamat talaga. Para sa akin, lahat ng munisipyo ng Omar nag-benefit ng seaport na ito. Pero dati-rati kasi sa Luok pa sila nagdadak. Tapos siguro mga nasa 15 kilometers pa yung nilalakbay nila papunta rito. So ngayon may sarili silang seaport. Yung mga goods nila o kung ano yung mga kailangan nilang i-transport na gamit yung dagat nila. Madali na nilang natatransport ngayon. Yung tungod sa pagkala, dahil na hinang marita mo, malagmo to din karewan. Ibang insigpit sinwain un pendadi, makulit. Kahulitan tuod kami, bisa niyang magdagan na yung hatiang di, at tawarin kahakampuyaon mari, malukay diyaman, bihaon makawa na mo ng minitan. Indayaw sin para saan na mo. Ibang magsukul tuod kami, regional governor, kang Ataman, sin tatabangan na nakakari, mawala na mo. Siya yung nakapalano di ibang sin congressman na mo, si Munir Arvisun. Ang pantalan naman sa Sukuban na may pondong 5 milyon ay patuloy pa rin itinatayo at inaasahang malapit ng matapos. Sa ngayon po, ongoing yung construction natin. So hopefully by end of this year, completed na yung project. So dito yung port natin sa Sukuban, meron pa tayong 250 meters na rock causeway leading towards itong port natin. Na kita naman natin, nakatayo na at laking tulong sa ating mga kababayan dito sa 2nd District of Sulu na nangailangan ng mag-transport ng kanilang goods through dito sa pantalan na ito. Kahit gaano kalayo at kabagsik ang labanan sa lugar ay hindi titigil ang DPWH ARMM sa paghahatid ng mga proyekto at serbisyo sa ating mga kababayan. Kung kaya't, maaari kayong umasa sa tunay na pagbabago, tapang at malasakit sa ating bayan. Papatunayan sa inyo ng DPWH ARMM. Kitang-kita naman natin kung gaano kahirap gagawin itong mga daan nito. Hindi lang delikado, hindi lang napakahirap. In fact, 2 oras na standby yung equipment ni DE Samir Arbison dito kanina dahil sa putik. Pag ma-open natin ito, maging napaka-importanting contribution ito sa tourism din dito sa lugar kasi mismong locals dito ay bihira nakakapunta. Sa ngayon, ay isinasagawa at pinapatupad ng kagawaran ang matagal ng pangarap ng probinsya, ang may dugtong at may palapit ang bawat munisipyo ng Sulu sa pamamagitan ng Sulu Circumferential Road. Ito po yung Kalinggalan-Kaluang, Omar Luok Road, na nagko-connecta sa barangay ng Sukuban hanggang sa barangay ng Nyangkaan. So itong road concreting natin is talagang binuksan natin para mabigyan ng daan. So magiging tourist attraction din ito. Sa ngayon pa nga lang po, hindi pa siya fully concreted. Talagang dinadayo na ng mga tao para magpicture at mamasyal dyan sa taas. Sa kasalukuyan, ay sinasagawa ang road opening at ang pagpapatag ng daan sa mahigit na 7 kilometrong layo mula sa munisipyo ng Kalinggalan-Kaluang, Omar at Luok, na binigyang pondo ng gobyerno ng 150 milyong piso. Ito ay isa sa mga pangunahing proyekto na magdudulot ng malaking impluwensya sa pamumuhay ng taong bayan. Dati-rati, yung mga bumibiyahe galing lahing-lahing, talagang inabot ng halos
isang araw. Lalo na pag masama pa yung weather at talagang tumitirik pa yung sakyan nila. So dahil sa maganda na nga yung kalsada, talagang mabilis na sila nakakarating at ang haba na ng stay nila sa municipio. Sa aming pag-iikot, ay nakilala namin si Ginoong Jubael Sabadin. Sa edad na 70 taong gulang, ay marami ng administrasyon ang dumaan sa kanyang buhay. Ngunit kakaiba ang kasalukuyang termino dahil ang presidente ng Pilipinas na si Pangulong Duterte ay kanyang kaeskwela noong sila ay nasa kolehiyo. Tuwang-tuwa niyang ipinahayag. His schoolmate in San Beda College in 1966, 67, 68. His Excellency, please give us economic assistance. Any assistance, we will welcome that. Barangay Secretary siya ngayon ng Barangay Sukuban, kilala bilang Tuna Fishing Village ng Sulu. Madalas sa kanilang manghuli na tuna ay mahigit sa 1 talampakan ng laki at madalas din silang nakakahuli at nakakapuno ng balde-baldeng tulingan. Marami sa mga naninirahan rito ay mga small-scale fisherman. Sila yung maasa lamang sa kanilang bangka, pamingwit at mga lambat bilang panghuli. Sa kadahilan ng 50 kilometro at mahigit 4 na oras ang biyaheng iginugugol ng mga residente upang marating ang sentrong bayan ng Hulo-Sulu. Nailalaan nila ang malaking porsyento ng kanilang kinikita sa kanilang biyahe. Kaya ramdam pa rin nila ang kahirapan. Ngunit, nagbago na ang kanilang pamumuhay. Nadama na nila ang serbisyo ng gobyerno sa anyo ng